Hello mga beshi! So as you can see, magkasama yung mag-am. Dahil nagutom ang bata, bibili sila ng foods. At dito sila bibili sa karinderya. Dito lang sa may harap ng shop namin. Sa gilid mismo ng shop namin yan. Hinayaan lang magpwesto ng asawa ko yung mga nagtitinda. Kasi nga hindi naman din nagagamit yung space na yan. At eto na nga, pumipili siya ng malalamon. Pumipili siya ng lunch namin. So ang pinili niya is isda at gulay. Diba? Walang arte sa katawan. Sa lahat ng mga Koreanong nakilala ko, etong taong to lang talaga. Siya lang talaga ang walang kaarte-arte. At ayan na nga yung napili namin. So, mauuna na kaming kumain ni Koriko. Kasi sinundo ng appa namin si ate niya. Malapit lang yung school ni ate dito. So, kakain muna kami mga beshi. Eating. You eat all ha? Egg ha? What? Not spicy naman? A little bit only? Ako lang naman kumakain kaya kinakamay ko na lang. What's it? Spicy. My hand. Holy. Come on. Come on. You know. Come on. Okay na. Okay. Yes. At ayan nga, ang sarap ng kain nila. Kala mo naman talagang sarap na sarap sa pagkain eh. Pero in fairness, okay naman yung lasa. Busog daw, pero kumain din naman. Oh, ha? Mas gutom pa siya sa amin. Gusto niya, panghimay mo pa siya ng fish. Ganon. Ito lang naman ang maganda sa asawa ko, walang kaarte-arte. Kumakain siya sa karinderya. Yung mga ibang Koreans kasi hindi kumakain basta-basta. Hindi sila kumakain kahit saan-saan pa. Lalo na pag sa mga canteen or karinderya. Pero itong Koreng na to, magkasundo talaga kaming dalawa. Mas pipilian pa namin kumain sa mga karinderya kaysa pumunta sa mamahaling resto. Madalas kasi kami kumakain sa mga karinderya lalo na pag nagta-travel kami. Pag may nakita siyang karinderya, hihinto yan, sigurado kakain kami. Ganyan ang Koreng na yan. Walang kaarte-arte sa katawan. Which is gustong-gusto ko naman kasi hindi rin naman ako maarte sa pagkain, no? Kahit saan pa yan, basta gusto ko yung pagkain, kakain ako.
lalo na kung may gulay. At eto ang ganap pagkatapos naming kumain. At may bisitang dumating. Umalis na kami sa shop kasi pupunta pa ako ng supermarket para bumili ng laundry soap. How many? 3, it's enough? Yeah. Okay, how I about don't need flavor. Oh. This is putting up. Putting up. Putting up. Come on. Yeah. Thank you. Nakauwi na kami kaya patutulugin ko na tong mga chikiting na to. Dahil sigurado puyatan na naman mamaya. At eto yung isang alaga ko. Oh, puyat din. Hindi rin natutulog pag gabi. At eto yung moment of truth ng paglilinis ng bahay. Nakakasakit ng balakang. So, nagwalis muna ako at pagkatapos magmamap. Maglalampaso ng sahig kasi nangangamoy doggy-doggy na yung bahay. Mga 1 buwan na siguro kung hindi naglalampaso. Charis! Mamaya pa kasi ako lalabas papuntang baryo kaya naglinis muna ako ng kaunti at naglaba rin ng kaunti. Pagkatapos itutuloy ko na lang bukas yung labahin ko. Oh my God! Yung labahin ko mataas pa sa akin. Promise yan. Na-stress ako ng konti sa tornado ko. Nasisira na siya. As in, sira na pala. Oo. So, tulog na tong dalawang chikiting. Hinihintay ko na lang yung apa nila para ako ay makaalis na.